ng biyaya, ng tanggap, kaya maanay ko sa aming pagtitipon, kaya pinagsasamatan, na kayo kaya muli pong isama-sama, mga pagkakas ng gabi, mga inyong salita po ba, at sa aming pastor po, na buhay na po dito, na wala po dito ng mga pinagsasamatan po sila, mga forma, mas lagi po sila na hindi po lang inyong nagaya po nga at tuloy part po kami na muli po sa inyong po na gawain ang pwede po dito ang magtulong po sa amin tulungan po ang bawat isa-isa sa amin po maraming mga professors. Amen. Tayo po umawit sa isang ating gitan sa song number 3. Song number 3. Ready, church? Affliction, amazing in mercy of our sin. Things of the prodigal son and cause him to repent. Although he would be tempting God, he must be strong. His heart began to melt and finally brings what I gained by sin is but hunger, shame, and fear. My Father's house abounds with bread, while I am starving here. I'll go and tell him all I've done, and fall before his face. Not worthy to be called a son, I'll seek a servant's place. He saw his son returning back, he looked, he ran, he smiled, and threw his arms around the neck of his rebellious child. Father, I sin, but forgive, and thus the Father said, rejoice, my house, my sons alive, for all I mourn has been. Now let the Father of his name go spread the news around. My son was dead but lives again, was lost but now is found. This does the Lord himself reveal, to call for sinners home. More than the Father's love he feels, and makes his children's come. Next song po, song number 6. Song number 6. In shade pastures so rich and so sweet, God meets their children alone. Where the waters to flow, and the
children alone. Some through the water, some through the blood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but that gives a song. In the night season and all the day long. Those sorrows before us, they say that almost God needs his dear children alone. Through grace we can conquer the fear of our foes. God needs his dear children alone. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrows, but God gives a song. In the night season and all the day long. Away from the mire and away from the clay, God gives his dear children alone. Away up in glory, eternity's day, God leads his dear children alone. Some through the water, some through the blood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrows, but God gives a song. In the night season and all the day long. Next song number 10. Song number 10. Richards. The Lord's our rock, in him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever every time, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears alarm, no force affright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storms may rout us deep, a shelter in the time of storm. We'll never leave our safe retreat, a shelter in the time of storms. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, rock divine, oh, refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary
land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in the weary land, a shelter in the time of storm. Next song po, song number 46. Song number 46. Is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win. Turning trial, be reconciled and pardon from His sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. When years of time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray, on rocks and hills and mountains go. God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming love from heaven above, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forever endure. The saints and angels song. Would be within the ocean field, and where the skies of partridge made, where every soul on earth shall keep, and every man a silent pray. To write the love of God above, who drink the ocean dry, nor could the scroll contain their home, to stretch them from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Numbers chapter 25. Numbers chapter 25, verse 1 to Israel, about Judah, people to get Israel joined unfailed anger of the Lord was kindled against Israel.
Lord said unto Moses, take all the heads out them up before the Lord of hosts, and the ears anger of the Lord be heard of Israel. And Moses said unto the judges of Israel, slay ye every one his hands and return by the door. And behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren Midianish woman in the sight of Moses, in the sight of all the congregations of the children of Israel, who were before the Lord among the congregation. When Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it rose up among the congregations of the Gentiles, he went up to the land of Israel, and thrust both of them through the land of Israel. And the woman threw their bed, so the faith was staged from the children of Israel. Those that died, the faith were 34,000. The Lord spake unto Moses, saying, Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, hath heard my wrath against the children of Israel, but he was zealous for my sake. And I will song the children of Israel. Wherefore say, behold, I give you a begotten is shall have it and see after even although still at his feast, Because he was zealous with God, making atonement for the children of Israel. Now, in the name of the Israelites, even if his name was slain in the Midianite woman, Zimri, the son of Saul, a priest of Jethro, of Syrian. And the name of the Midianite woman was that his name was Cos, daughter of Zur, who was head over the people of his mother. was dead. And the Lord spake unto Moses, saying, vex the Midianites, and smite, for they vex their heart, whilst wherein they Begin. Abigail Mother, matter, they are matter, was the daughter of Prince Midian, their sister, was slain, they 8 years old. Oh, siya. Laptop ko naman siya. Ay, hindi. Song number 32. Hindi mo ako pwede. Join ako dito. Parang ako tulad sa akin. Bigla pa niya lang. Join. Ano ko na? Ano ko? And then, big church. Never molested
by and by. When death has come and taken our loved ones, it leaves our home so lonely and drear. Then do we wonder why others prosper, living so wicked year after year? Father alone will know all about it. Father alone will understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. You'll understand it all by and by. Grateful to get saved, our loving Master. A few more days to labor and wait. Thoughts of the road will then seem as nothing as we sweep through the beautiful gate. Father alone will know all about it. Father alone will understand why. Cheer up, my brother, living the sunshine. We'll understand it all by and by. When we see Jesus coming in glory, when He comes from His home in the sky, then we shall meet Him in that bright mansion. We'll understand it all by and by. Father alone will know all about it. Father alone will understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. Kanta tayo song number 39. Pwede mo yan ibaliktad yung camera. Ano mo lang society. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care, and lifts me up, my Father's throne, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and all escape that ever snare by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear. To Him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to rest, and sing
nation share, till from us peace, God's lofty high, I knew my home and take my flight. This robe of flesh I'll drop and rise to seize the everlasting prize, and shout while passing through the air, farewell, farewell, sweet hour of prayer. Natanong ko si Pastor Melvin. Amen. Good morning po sa inyong lahat, mga Good kapatid. morning. Sino po dito yung mga ating kapatid sa Rabis. kapatid dito sa church? Pagpalain po kayo kasi akala ko hindi na kayo ating kapatid. Sabi ni Pastor Capon, matindi yun. Sino yung matindi kahapon sa Google Meet? Yun, si Nanay Nika. Last week, sino mo dito? Sister Luis, Aten. nakita last week. Pag mga ganong mga part, nakakamiss din yung mga kapatid. At tulad nga kahapon, sabi ni Pastor, minsan si Elder Benny pumunta dito na, sino pang hindi nakamit kay Elder Benny? So pag may mga ganong pagkakataon, i-grab natin ang mga kapatiran natin sa ibang lugar. Kasi hira yung ganong pagkakataon. Naalala ko tuloy yung pagkako ng kami ng Malaysia. Talagang excited sila kahit hindi kayo magkaibigan kasi Chinese sila eh. Yung mga family ni Brother William, Chinese. Pero naglatag kami ng himnal, kantahan kami. Yung mga ganong pagkakataon. Enjoy natin. Sila, sabik din sila eh, sa fellowship eh. Yung mga family ni Brother William dun sa Malaysia. Kasi kami naman ni Ed Rene, gusto na namin umuwi. Medyo matagal na kasi isang buwan. Okay? Mapalad po tayo, no, na nakadalo tayo ngayong araw. Sa kabila ng ating mga kaabala, hindi dapat yung may lakad yun. Yun. So, naka-schedule na talaga. Mga kapatid, yung topic natin today, yung mapapansin ko. Personally speaking, bago makikita nyo sa sarili, hindi pang ibang-iba kayo sa ibang tao. Napansin nyo? Hindi nyo ba napapansin na parang may pagkakaiba sa akin? Bakit sila will silang gawin lahat ng mga bagay? Yung mga kaibigan nyo, sino dito maraming kaibigan sa labas? Wala? Meron. Diba? Yung mga kaibigan nyo, minsan parang pwisa na pinagawin yung mga bagay-bagay. Pero pagdating sa inyo, parang may halong guilty. Teka, yung ginagawa niya parang hindi ata pwede sa akin. Nakapansin niyo? Nakapansin niyo, marami nagbabasa ng Biblia. Pero maraming taong hindi nakakaintindi ng Biblia. Binabasa lang nila. Sasabihin sa inyo, oo, may dala akong Biblia. No? Pero hindi niya rin naman maintindihan yung binabasa niya. So, yun yung topic natin for today. Yung tungkol sa separation. Siniseparate ka ng Diyos dun sa bagay na ginugusto mo pero makamundong bagay. Siniseparate ka niya, ayaw ka niya doon. Nare-realize niyo, napipil niyo, na parang ibang-iba kayo. Parang gusto mong nakamute. No. Technically siya dahil siya ang
technician, IT. Ako IT din po ako, graduate din po ako ng IT, kaya nga lang, noong unang panahon, graduate ako sa mall. Yun, IT sa mall. Ano Mike? Hindi ko alam. Kasi graduate nga ako ng IT sa mall eh. Kasi nag-aaral ako, yung mga teacher, kung KFC lang, pasado ka na. Iba talaga ang graduate ng IT, di ba? Ako, graduate ako ng IT sa mall eh. Gusto pa kasi dati yung yung mga laro sa computer. Ngayon wala na eh, no? Meron pa rin ba? Kasi ako dati nag-aaral ako sa computer talaga. Kasi computer nga yung pinag-aaralan ko, sa computer din naman ako pupunta sa mall. Kaya yun, graduate ako sa mall. Dahil yung school namin, nasa crossing sa Mandaluyong, katabi lang yung mall. Okay? Yun. Tinignan po mga kapatid sa ina tayo. Yung tungkol na sineseparate tayo ng Diyos sa mundong ito. Sinong napipil yun? Ako napipil ko talaga yun, personally. Marami po akong kaibigan. Totoo, marami akong kaibigan nung siguro time na time na nag-computer ako. Pero parang sineseparate talaga ako ng Lord. May mga time na gusto sila na makamundo. Parang ayaw ng katawan ko, ayaw din ng spirit ko. Ayaw kong gawin, parang gano'n. Pero siguro gustong gawin ng katawan ko. Pero yung nasa loob ko, ayaw yung gawin. Ang topic po natin today is ethical separation. Yan, pwede kayo mag-notes mga kapatid. Si Pastor Romel po pala ay wala po today. Siya kasama po ni Elder Benny, meron po sila preaching din sa basa po tayo, 2 Corinthians 6:14 to 18. Ito yung ating text. Being unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Lagi itong pinipreach si Pastor. Totoo, lagi niya itong pinipreach. Sabi dito, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisimpalataya. Sa 15, and what concord at Christ with Belial, or what part hath that believe with an infidel. 16, and what agreement of the temple of God with idols, for ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. 17. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be father unto you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Ang context nito mga kapatid, huwag daw tayong makipamatok. So malalim na salita ng Tagalog. Anong Tagalog na mababaw? Makisama, makisang-ayon, makisalamuha. No? Kasi meron tayong command for spiritual natin. And practical separation from the Lord. Pwede tayong makorrupt. Ito yun. Saan? Sa mundong ito, sa false religion. Totoo yan. Sino pa dito sa atin na hindi pa rin batid na maraming false religion sa labas? Maganda magtanong tayo mga kapatid kung ano ba talaga yung totoo. Mabuting magtanong tayo. Kaysa magtatanong tayo sa mga kasama natin sa labas. Pwede tayo magtanong sa kapatiran. Sis, ito na ba yung totoo? Brother JR, ano ba yung totoo? May tanong kasi ako. Kasi kapag nagtanong ka sa labas, maaaring ang sagot niyan sa labas, di ba? At ang context nito, inilalayo daw tayo, mga kapatid, sabi ng Biblia, sa mundo ng kadiliman. Totoo yan. Sa tingin nyo, itong mundo na ito para sa atin ba? Napakadumi talaga ng mundo. Totoo.
Once na lumabas ka dyan, anong maririnig mo? Chismisan, bungahan, awayan. Sa TV nga lang, mag-on ka nga lang. Totoo kami, minsan lang kami manood ng balita. Minsan kami, hindi kami nanonood ng telenovela. Sino hindi nanonood ng telenovela? Mga bata, walang kilalang artista ang Pilipino. Siguro sa commercial, sa Facebook. Kasi marami kang matututunan totoo eh. Marami kang matututunan mali. Ang sino nyo, yung sa unang panahon, mga dating panahon, yung mga palabas sa TV, ano? More on cartoons, more on mga siniskwela, ano pa mga ano yun? Mga puro learnings. Ngayon, ano mga palabas ngayon? Ika-anim na utos, kabit dito, kabit doon. Puro ganun eh. Awayan dito, serial killer, wala. Parang pasama na ng pasama, mga kapatid. So kung doon pa tayo magpo-focus, wala na. Eh, meron isang matanda, 75 years old na siya. Walang wifi. So ito daming problem na ginagawa sa atin. Para hindi makarinig yung mga nandun sa malalayo. Okay. Okay na sis. Yun na nga. No? Merong isang tao, natutunan ko kayo sa network. 75 years old yung ano. At 8 hours siya nanonood ng kung ano-ano sa isang araw. 8 hours siya nanonood ng telenovela, computer, kung ano-ano. Na-realize niya, 15 years niyang ginugol yung 15 years siyang ng buhay niya, doon lang niya ginugol. Yung 75 years old siya, na-realize niya, 15 years pala ng buhay ko na punta lang sa TV. Payag kayo nun. Diba? Payag kayo nun, pag nanonood kayo ng 8 hours a day, 15 years ng buhay niyo, ginugol niyo lang sa TV. Napakasayang ng mga kapatid. Pwede naman, hindi naman masama. Hindi naman masama kung mamasamain mo yung pinapanood. Hindi naman siguro para lang sa learning, para lang sa updated ka. Kahit mga 1 hour, 30 minutes. Pero pag napasarap, 3 hours. Yung mga napapasarap sa papanood. Kasi yung movie ngayon parang 3 hours minimum. Mga Avengers, di ba? Pero mga kapatid, nasa iyo yun, no? Kaya sinasabi ko, huwag kang sasang-ayon basta-basta. Okay? 1 Corinthians 3:16. Sa type na ito mga kapatid, bakit ko sinasabi, baka makawak ka, kasi yung katawan mo mga kapatid, templo ng Diyos yan. Pag nakikisang-ayon ka sa mundo, templo ng Diyos yan. Sino ba dito nagsabi ng kaibigan, sis, bakit yung nag-swimming tayo, hindi ka nagtutubis? Meron pa kayong mga kaibigan na gano'n? Hindi ka nagsusot, dapat bumungga ka, umawa ka, may mga gano'ng kaibigan, di ba? Kung sasang-ayon ka sa mga gano'n, tandaan natin, ang katawan natin ay templo ng Diyos. O brother, bakit hindi ka na tumatagay? Alam mo ba, pag tumagay ka, mawawala ang iyong problema. Sino ba dito tumatagay? Taas ang kamay. Oh, walang umaamin, ha? Konti lang. Sino dito konti lang? Oh, Brad, tagi ka muna. Alam ko, may problema ka eh. Kasi sumasang-ayon ka eh. Pwede ka lang tumanggi. Mawawala daw problema eh. Pag-gising mo, times 2 pa yung problema mo. Diba? Tandaan natin, ang katawan natin, madaling makawak sa labas. Lalo na, no? Pag hindi natin pinipigilan. Ang katawan natin, kailangan malinis. Kasi templo to ng Diyos. Basta tinanong. No, you're not there. You are temple of God. Sabi dito. And that the Spirit of God dwelling in you. Imagine mo, ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa'yo, tapos ikukuhak mo, dudumihan mo. God, isa lang. Wala, kailangan mo makisama. Makisama ka, kundi wala, tsapera ka na. Lalo na yung mga drugs. Siyempre, hindi ko tatanungin kasi nandito na yung nakagamit ng drugs.
No? May mga ganong kaibigan, dadaling ka talaga sa masama. Kasi, tandaan nyo, ang kalaban, hindi niya na-target yung mga masasamang tao. Hindi niya target yan. Si Satanas, ang target niya sino? Yung anak ng Diyos. Yung nananahan ng Espiritu sa inyo. Sabi dito, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For God, temple of God is holy, which temple you are. Kung sisirain mo daw ang templo ng Diyos, sisirain ka ng Diyos. Matindi yun. Kaya minsan tinan nyo yung tao, kapag sinisira nyo yung katawan sarili niya, talagang tuloy-tuloy, sisiraan nyo. Ang hirap nun, mga kapatid. Maliwanag ba yung mga kapatid? Alagaan natin yung katawan natin. Sino ba dito nagpupuyat? Taas ang kamay, nagpupuyat din. Di ba? Bakit nagpupuyat? Bakit nagpupuyat? Nanonood? Ano ba? Facebook? May kachat? Paglalaro? Ano ba? Hindi ko nababanggit, wala na siguro dito naglalasing. Sa tagal-tagal na nating PB, sino ba dito naglalasing pa rin hanggang ngayon? Amen. Yung conversion naman mga kapatid, ano yan eh? Unti-unti mo naman binabago yung sarili mo. Hindi porkit na nandito ka sa PB, bukas, mabuting tao ka na. No? Unti-unti mong binabago. Kung dati naninigarilyo ka, ngayon, no? Unti-unti nang nawawala. Hindi kasi mahirap din yung biglang pagbabago. So mapalad yun kapag gano'n ang ginawa sa inyo. Ito yung ating outline. Number 1, no? Separation in spiritual fellowship and partnership. No? Hiniwalay tayo. Hiniwalay tayo sa iba. Sabi dito sa 6:14 ng 2 Corinthians, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Kapag nasa labas ka, iba ang paniniwala niya. Ito yung maraming questions dito mga kapatid. Maraming questions. For example, best friend kayo. Best friend kayo since high school. Sino dito may best friend? Pero ikaw naging bibi ka. For example, siya ay ano bang religion sa labas? Catholic or INC. Magkaiba ang paniniwala niya. Dahil yung number 1 question, paano na yung kaibigan ko? Makikisama pa rin ba ako sa kanya? Actually, kaya niyong sagutin sa sarili niya. Ay, hindi na ako makikisama sa kanya. Itatabi ko na siya. Baka sabihin sa'yo, ganyan ba tuho ng PB sa'yo? Ganyan ba tuho ng pastor dyan sa'yo? Itaboy mo kami. Sinasabi dito mga kapatid yung paniniwala niya, yung spiritual niya. Huwag kang makiayon. Ano makiayon? Tayo, naniniwala ko tayo ng salvation ay by grace. Sila, naniniwala sila ng salvation ay by works. Diba? O sige, sa yung binanggit kong religion kanina, sa RC, naniniwala sila na gumawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas. Pag ganun kaibigan mo, sinabi sa'yo, oh, sister, sabi kasi dapat gumawa ka ng mabuti. Anong sasabihin mo? Kaya mo bang gumawa ng mabuti? Palangalan mo rin. Counter mo siya, pero huwag mo siyang aawayin. Ayun yung sinasabi, huwag kang sumang-ayon. Huwag kang makipamato. Ganun ba? Oo nga, no? Alam mo nang mali eh. Oo nga ka ng oo nga eh. Natutunan mo na nga dito na by grace, sasabihin mo by works. Ano pa? Sa amin, kapatid, sister, ano mo ba? Sa amin, si Kristo tao lang. O anong religion yung sinabi si Kristo tao lang? Ay, si sister, nakapataas ako. Sino? Anong religion? Sinabi nila, si Kristo tao lang. Sasangayon ba tayo doon, mga kapatid? Hindi ka sasangayon doon. Huwag ka makipamato. Hindi sis. Si Kristo ay Diyos. Sabi sa John 1:1. Si Kristo tao lang, oo, 100% naging tao siya.
Talagang nagugutom siya. Babanata mo nun, ba't nagugutom? May Diyos pang nagugutom. So huwag kang sumang-ayon. At least, naka-counter mo siya. Diyos na ang bahala sa kanya. Huwag mo siyang aawahin. Eh kung ilalayo talaga siya ng Diyos sa'yo bilang kaibigan, hindi, so be it. Inilayo ng Diyos eh. Baka nga naman makawag ka. Kaya totoo, sa PB, maraming kaibigang nag-iiwalay. Maraming mga kasamang nag-iiwalay. Eh paano naman halimbawa? Ito natalakay ng mga pastor to eh. Kaya pakinggan ko lang, kasi hindi na ako kasama eh. Pakinggan ko lang, nag-meeting sila, nag-debate sila. About sa Christmas yun eh, about sa Christmas. Eh paano? O sige, wag makipamatok sa mga hindi ka pananampalataya. Paano naman yung nanay ko? May sumabi doon, paano yung nanay ko? Paano yung tatay ko? Hindi yan PB. Diehard fan sila ng Catholic eh. Tama ba na itaboy ang magulang? Bakit ba itataboy magulang mo yun? Siya lang yung sumagot ng tanong niya eh. Paano yun? Itataboy ko ba yung magulang ko? Walang tingin ko sa Bible na itaboy yung magulang ko. Sabi nga ng Biblia, honor thy father, kasi tataboy mo. Ganun ba ito sa atin? Paliwanagan mo. About yun sa Christmas eh, may reunion sila eh. Eh bakit naman hindi ka atin? Umatin ka, reunion yun. Pero yung stand mo, huwag mong gigibahin. Huwag mong gibahin yung stand mo. Sino ba dito may pamilya na wala pa sa Pilipinas? Ako, yung father namin, wala pa sa Pilipinas. At one time, nakaka-debate pa yan ang kapatid ko. Talagang banggaan sila ng paniniwala. Kaya si Brother JR, kaping father ko, banggaan sila ng paniniwala. Dati naman yun. Ngayon, parang we are matured enough na parang mga pagbangay pa ng gano'n. So, sa mga, ang sinasabi ko, huwag kang makipamato, huwag kang sumang-ayon, huwag kang makisama. Huwag kang makisama. Alam mo nang masama yung ginagawa rin. So, sa mga, halimbawa, sa reunion, may mga ginagawa silang masama. Huwag ka nang makisang-ayon. Pwede mo silang sitahin. Hindi ganyan ang paniniwala mo. No? Pero hindi tayo tinuturuan mang-away, mga kapatid. Huwag tayo mang-away. Hayaan natin na Diyos ang magbago sa kanila. Umintindi sa kanila. Kasi kung makipagbangayan tayo, walang mananalo, mga kapatid. Churches do not unite in worship. Yun, sinasabi dito. Hindi tayo, walang unity. Magkaiba yung paniniwala nyo. Paano magkakaroon ng unity? May mga churches kasi na kahit magkaiba yung paniniwala mo, okay naman yan. Isa lang naman yung Diyos eh. Sabi sila, may narinig yung gano'n. Isa lang naman yung Diyos eh. May mga gano'n kayong misa kadibate eh. Isa lang naman ang Diyos eh. May mga gano'n. Hindi tayo nakikipag-unity sa mga gano'n. Okay? Lalong-lalo na sasabihin na si Kristo ay tao lamang. Tapos yung susubay nila, tao din naman. Okay? Supporting verses nito na sa separation of the spiritual fellowship and partnership sa Ephesians 5:11. Basa tayo And have no fellowship with unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Ito na yung sinasabi ko kanina. Huwag kayong makibahagi sa mga mapapakinabang na gawa ng kadiliman, bagkus inyong sawatain. Alam nyo ng mali, makikisama pa kayo. Huwag daw makipag-fellowship sa mga gawang mali. O yun yung sinasabi ko. Hindi mo kailangang itaboy sila. Kung tama naman yung ginagawa nila, for example, etong mga kaibigan mo, namibigay ng relief goods, hindi mo kayo isama ka. Tama ba yung mali? Iba yung paniniwala nila, pero yung ginagawa nila, doon pa sumang-ayon kapag tama. Pero, kapag sabi dito, kapag unfruitful works of darkness, ano ba yung mga unfruitful works of darkness? Sumama ka. Ang ginawa nyo, umikot kayo ng buong Belmont.
Naghanap kayo ng magiging member ng ganito. Sisingilin nyo ng ano, i-scam pala. Meron yun eh. Baka na-scam din ako nun. Sino ba dito nadali nun? Yung sa bahay kayo? Wala, no? Sa 500. Nadali ba kayo mga kapatid? Alam mo nang mali, gawin mga ganun. Unfruitful work of darkness. Alam mo na, yung kaibigan mo, nangangailangan ng tulong. Nangangailangan ng tulong, may mga samahan yan. Alam naman nila na kapag sinali nila yung tao, mapapahama. Yung sa utangan na yun. Diba may mga ganun? Huwag ka nang sumama doon. Meron pa dyan. Pupunta ng outing. Hindi masama yung outing, ha? Maganda nga yun eh. Yung fellowship eh. Kaya nga lang doon sa outing, need ka talaga makipag-inuman. Pwede mong mag-outing ng walang inuman, mga kapatid. Pwede ba? Pwede, no? Mga kapatid, hindi naman siguro yung tao kapag kahit walang inuman. Sa experience ko, lahat ng outing na may inuman, kadalasan na mayroong nalulunod, napapahamak, diba? May mga ganun nangyayari. Ano pa mga unfruitful work of darkness, napakadami. Pakikipag-chismisan, unfruitful work of darkness yan. Kinichismis mo yung tao na wala din yung tao. Na alam mo naman yung tao, so napapahiya siya. Sinasabi mo yung kanyang mga lihim. Sinabi sa'yo ng kaibigan mo nga siya eh. Sinabi sa'yo ng kaibigan mo, may problema ako, may nangyaring ganitong masama. Ang ginawa mo, chinismis mo naman siya. Unfruitful work of darkness. 1 Corinthians 15:33. Punta po tayo sa 1 Corinthians 15:33. Ito, sabi dito, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama, kasama, ay sumisira ng magagandang ugali. Mga kapatid, magaganda po yung ugali na. Sino ba dito masama ang ugali na? Simula ng pagkasilang. Imagine, simula ng pagkasilang mo, sama ng ugali mo. Meron bang ganun? Yung masamang ugali, mga kapatid, natututunan din yan sa bahay. I-start po yan sa bahay. Okay? Sabi dito, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Kung maganda, tingin mo maganda ugali mo, lumayo ka sa mga masasamang ugali. Totoo yan. Ako, lumayo din talaga ako sa mga masasamang ugali ng mga dati kong kasama. Kahit i-chat ka nun, mga dati mong kasama, kamusta ka na, alam mo masama ugali, layuan. Layuan muna. Di bali na magkagalit tayo. Di bali na magkagalit tayo kasi sama ng ugali mo, hindi ako makasamahan. Di ba? Kapit-bahay mo, masama ugali, layuan. Ito yan. Pero pag nakitaan ka ng mabuting loob yan, babait yan. Ito yan. 100%. Kahit gano'n pa kasama ang kapitbahay mo, masama ugali, pero pag nakikita sa'yo na napakabait mo, mabait din yung papakita niya. Effective yan, pagpakitaan mo ng mabuti. Yun na nga. Totoo yan, kasi kapag masama ang ugali ng isang tao, di ba sa kamatis? Yung buong kamatis, pag inaluan mo ng bulok, ano daw nangyayari? Nabubulok din. Sa TV nga lang, pag nanonood ka ng TV, araw-araw mo pinapanood yun, tingnan mo, bukang bibig mo na gano'n. Nasama na ng ugali. Yung mga pinapanood mo, lagi nagmumura ka na rin. Hindi na papakinggan mo. Totoo yan. Ano yan? Tested and proven yan. Kaya nga may commercial eh. May commercial sa TV. Sino dito? Pag sinabing fast food, anong unang naisip nyo? May commercial. May commercial sa TV. Pag may sinabing ba dito fast food, sasabihin nyo, tropical fast. Wala silang commercial. The more na napapanood mo, the more na nakikinig mo sa paligid mo, the more na tumatapak sa isipan. Ganun na rin yung lumalabas sa pag-ibig. Jollibee, McDo, KFC, yun may mga commercial eh. Wala naman nagsabi na ano yung kainan dyan na fast food. Na dyan na sa tabi-tabi. Hindi mo naman mababanggil bigla yan. Totoo yan. Nabubulok ka na rin. Ika nga nabubulok ka na rin. Pag kasama mo lagi masasama. Yung maalabas na sa'yo. Tignan nyo, pag may sino dito mga kabataan, 20 years old pababa,
Taas kamay. Pag may mga kaibigan kayong masama ugali, yung mga, minsan nagaganon pa, yo. Yun yan, next time gagawin na lang kayo. Totoo yan. Ikaw nung di sinasabi masama yung mga sign nila. Pero, nahalo ka na doon. Sa mga kabataan na, pumili ng kaibigan. Okay, pumili ng kaibigan. Yung kilos mo, nagbabago na. Yung mga ginagawa mo, nagbabago na. Kapag nahaluan ka ng masamang kasama. Sabi dito nga, ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Hindi magandang mukha, magandang ugali. Totoo yun, pag pangit ang ugali mo, pati mukha mo nagiging pangit na rin. Gusto pa natin yung maging pangit tayo mga kapatid. Pero walang pangit na ginawa ang Diyos, ha? Lahat ay magandang good. Psalms 1, verse 1. Medyo mahaba tayo mga kapatid. Alam ko naman na hindi pa kayo nagugutom. Sino ba dito nagugutom na? Or nag-enjoy kayo makinig? Good. Psalms 1:1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly. Tagalog natin. Mapalad daw ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Ni maupo man sa upuan ng mga manglilibak. Totoo to, ha? Kapag hihingi tayo ng payo, doon tayo sa nagpapayo ng mabuti. Totoo yan. Sis, meron akong nakaaway na kapitbahay kasi dahil sa aso, yung aso ko tumaan sa harapan nila, hindi ko nalipit kasi umalis ako. Humingi ka ng payo dun sa kaibigan mong pasama akong galing. Ganito gawin mo, sis. Asalin mo pa. Doon mo pa rin patayin yung aso mo. Sa malapit sa pintuan niya, pinayo niya eh. Sabi dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Tingnan mo kasi, ito siya sabi ko sa inyo mga kapatid. Humingi tayo ng payo kapag may problema tayo doon sa kapatiran. At mas maganda sa pastor ko. Kung may problema ka sa buhay, humingi ka ng payo sa pastor. At 100% hindi ka papayuhan ng masama niya. Pastor? May problema ako pabayad sa kuryente. Huwag mo masahan magbibigay pastor. Papayuhan ka niyan. Meron kasi akong utangan, 2,000. Ang tubo, 2,000 din. Tama ba yung pastor? Hindi ka papayuhan ng masama. Huwag kang umutang yan, sis. Pero kung sa kapitbahay ka magpayo, ang sama ng kapitbahay mo, may lihim pa ng galit sa'yo, pinaplastic ka lang. Sis, okay yan. 1 week pa naman eh. Diba? Kaya ka nababaon sa utang. Payo ka ng payo. Pinautang ka 2,000. Babalik daw after 2 weeks, after 1 week, 4,000. Doon ka makinig ng payo. Di ba yun, baon ka lang sa utang. Lihim pa ng galit sa'yo. Lagi mo kaibigan kasama. Pinapayo ka, lagi masama. May problema ka sa asawa. May problema ako sa asawa. Ang gawin mo, uminom ka, mawawala yan. Gala tayo. Ano mga ganun payo? Imbis na ipayo sa'yo, kausapin mo. Baka may problema rin din siya. Mga ganun payo. Ano pa, sa mga kabataan? Mamili kayo ng kaibigan nasasabihan ng mga sikreto nyo. Sa mga kabataan, sino bang kabataan dyan? Pamili ka ng kaibigan mo, ha? Okay. Naliwanag tayo? Kayo na tayo hindi ng payo? Mga kapatid? Okay, number 2. Separation in personal relationship. Ito na yun. Personal relationship. Basahin ko ulit yung 6:14. Huwag kayong makipamatok sa kanang kabilan sa mga hindi nagsisimpalataya sa anumang pakikisama ang mayroon ng katwiran at kaluluwan. Anong pakikiisa na mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman? Ito ang sinasabing personal relationship about to sa. Kaya minsan, sinasabi ng Biblia, huwag ka na mag-asawa. Lalo na sa marriage, kapag ang napangasawa mo, unbeliever, ang hirap po ng buhay. Pero, sa kabila ng ipag-pray natin yung mga asawa natin, sino ba dito may mga asawa na wala dito sa church?
Si sis. Sino pa? Yung wala talaga sa church. Ipag-pray po natin sila. Totoo yan. Ipag-pray natin. Minsan may mga ginagawa yung mahal natin sa buhay na ang hirap eh. Minsan ganito, nasa bahay kayo. May ginagawa yung asawa mo na talagang against sa paniniwala mo. Ang hirap, di ba? Minsan ganun. Ipag-pray natin yung ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. Ipag-pray natin sila. Lalo na sa pag-aasawa. At saka sa mga magulang, sino ba dito may mga anak na nanliligaw? Sino dito yung nanay na may anak na nililigawan ng nasa kamay? Ito. Hindi. Ito. Minsan no, sa nanay, sa mga magulang. Makabanggit ko yan. Supporting verse muna tayo. 1 Corinthians 7:39. Ito yun. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang mga pangasawa sa kanyang mga ibig niya sa kalooban na wala. Sa kalooban lamang ng Panginoon. Ito daw yung about sa pag-aasawa. Kung ikaw ay may asawa ka, talaga natatali ka doon, makinig ka lang sa asawa. Kaya mo kapag namatay yung asawa mo, meron ka daw kalayaan na asawa ulit. Sa mga babae ito, ha? Pero, sa kalooban ng Diyos, ano ba yung mga katangian ng isang asawa? Pero yung mga walang asawa, applicable din ito, mga kapatid. Kung mag-aasawa kayo. Sino ba dito single? Si sis, kung mag-aasawa kayo, ito yung mga katangian. Sino ba? Nanay. Ano? Mag-aasawa ba ba, Nay? Yan na. Inanay nita. Yan na. Pag gusto nyo mag-asawa ulit, kasi sabi ng Biblia, hanggat maaari, huwag ka mag-asawa eh. No? Pero kung mag-aasawa ka, number 1 po dyan na titignan mo yung asawa mo, spiritually mature. Spiritually mature talaga. Nalalaman mo, kalooban ng Diyos yun kapag yung asawa mo, nakikita mo talaga mga matured siya, mag-isip. Amen. Pangalawa dyan, yung, siyempre, may kakayahang buhayin ka. Hindi siya, di ba? Nakasawaan mo, wala ka lang pampiling kutsara tinidor. Ang hirap naman nun. Ano bang gusto mo? Bakit ka nag-asawa? Di ba? Last of the flesh lang ang gusto mo. Ibang answer naman, kaya ka naman buhayin. Pero dito may mga independent women na hindi na naman na kailangan ng mag-asawa pa. Muli, meron ka namatay ng asawa. Deuteronomy 7:3-4. Siyempre sa mga lalaki, applicable din yun. Pag mag-aasawa kayo, siguraduhin nyo magpapasakot sa inyo. Deuteronomy 7:3-4. Ni mag-aasawa sa kanila ang iyong anak na babae ay huwag mong pag-aasawahin sa kanyang anak na lalaki. Ni ang kanyang anak na babae ay huwag mong papag-asawahin sa iyong anak na lalaki, sapagkat kanyang iiwalay ang inyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin. Tinan nyo to upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos, sa gayo'y mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo. At kanyang lilipulin kang madali. Ito yung sinasabi na, minsan kasi sa magulang, at minsan naaasar din eh. May anak kang babae. No? Ito yung tinatawag ng fixed marriage. May fixed marriage pa ba ngayon? Meron din, may nangyayari pa. Eh, ikaw maka-Diyos ka, ikaw nasa PB ka, may anak kang magandang babae. Ginusto ng businessman, anak ni Henry C. Yan ang sasabi ko sa inyo eh. Alam mo naman na, iiwala yung anak mo sa gawain. Ito naman talaga itong magulang na to eh. Payag kayo o hindi? Yan na. Aminin niya sa sarili niyo, payag kayo o hindi? Anak ni Henry C. nagliligaw sa inyo at sabi papakasalan.
Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Eh sabi nga dito, wag daw eh. Alam mo naman sa sarili mo na ang anak na babae mo ay ihiwalay sa akin, sabi dito sa Biblia. Ihiwalay sa gawain. Eh, Pastor, anak niya yung isa yun eh. Mapipigilan ko ba yun? Mahal na kasi. Yun ba talaga habol mo? Yun. O yung bahay at lupa. Ano, ganun. Sabi dito mga kapatid sabi ng Biblia, iiwalay daw yung anak mo. Mag-isip ka, tama yun. Ano ba yun? Tama o mali? Mali yun mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa iyo, dito, kasi maaaring magkaroon ng spiritual corruption yung anak mo kapag walang paninindigan mo. Ito yan. Sino dito may mga dalaga? Sino dito mga nanliligaw? Taas kamay. Ha? Mga dogs, baka may makikita O si Ate Cha, may nanliligaw. Ang tanong sa magulang, sa magulang, nakikita mo ba na yung nanliligaw, maka-Diyos? Huwag mo hayaan na yung anak mo mapunta sa ganung mga tao. Kilitasin mo, Ilatisin mo muna yung makapangasawa ng anak mo yung nanliligaw. Kahit nanliligaw pa yan, ilatisin mo. Kung maka-Diyos ba? At alam mo naman, pag sinabing maka-Diyos, hindi lang basta nakikita eh. Mas maganda pag nasa tama din. May pagkukulang ka, ang tawag doon. May obligasyon ng magulang sa anak, mga kapatid. Ikaw dapat yung unang wall niyan eh. Ikaw yung unang lalampasan yan eh, bago dun sa anak. Hindi kasi sabi ng anak ko eh. Alam mo naman, Pastor, ang pinakamagandang regalo ay pag-ibig. Di ba? Ayoko naman ay pagkain sa kanya yun. Mahal niya kasi. Ayun ang magandang regalo daw, yung pag-ibig. Magandang regalo yun. Yun yung regalo sa atin ng Panginoon. Unconditional love yun. Ewan ko lang doon sa pinapakita ng mga nanliligaw sa anak mo. Diba? Mahal kasi niya eh. Sino ba naman ako? Diba? Sino ba naman ako para umatang sa kayo ng dalawa? Sino ka ba naman? Magulang ka. Diba? Sabi ng Biblia, meron kang pagkukulang. Alam mo naman maiiwalay sa gawain. Totoo yan. Marami dito sa PB na umalis na. Naakay na sa gawain. Naakay na dahil nagkaroon ng mga kanya-kanyang asawa. Hinayaan kasi natin. Actually, hinintay ko kasi yung kilos ng Diyos para maghiwalay sila eh. Hindi yun. Yun na nga eh. Pinapakita na nga sa'yo eh. Nakikinig mo na nasa sinasabi na nga sa'yo sa preaching eh. Nagprotektahan mo yung anak mo. Sino dito may mga anak na babae? Sister Tess, 3. Brother J.R. Dami. 3 lang. Sister Janice, sino pa? Anak na babae. Protektahan niyo po yung si brother. Protektahan po natin yung anak natin. Na huwag malayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Ngayon, yung mga nakikita niyo naman na kapag yung lalaki naman ay nakikita niyo talagang posigido, umatin sa gawain, at nakikita niyo naman na maka-Diyos, no? Nasa inyong desisyon na yun, pag nakikita niyo naman yung lalaki. Diba? Pero, ilalagay pa rin natin sa tao. Okay? Number 3, ito na yung separation in lifestyle. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Bakit parang ang ganda-ganda, parang naiikit ako sa lifestyle niya. Yung mga kaibigan ko, bakit siya pwede magsuot ng bongga-bongga? Bakit ako parang hirap na hirap ako magsuot? Kasi nga nagigilty guy. Bakit siya, yung kaibigan ko, parang ang dami ng hikaw sa tenga. Parang gangster siya. Ako, parang hindi ako pinapayagan. Parang hirap sa loob.
Ito yung lifestyle. Bakit sila nakakapag-padis point? Baka may nagpa-padis point. Ay, parang ako, hindi ako. Parang ayoko. O, bakit may tumatawa dyan? Bakit niya? May nag-padis point ba sa inyo? May mga nag-gano'n. Siguro naranasan nyo. Ba naranasan nyo sa buhay nyo? Pero at least alam nyo na yung separation nyo bilang Kristiyano. Sa experience naman natin sa buhay, hindi naman natin pagkakailayan na naranasan natin yung mga bagay-bagay. Pero at least ngayon, pinagdidiinan ko sa inyo na may separation ng Diyos sa atin sa mga bagay-bagay. Lalo na sa lifestyle natin. 2 Corinthians 6:17, ito yung sinasabi, kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipon ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Yung lifestyle pala natin, ang dapat katanggap sa Diyos. Kung yung pamumuhay mo, alam mo namang salungat sa Diyos, baguhin na natin. Baguhin na natin. Ito yung application. Members try to avoid practices. Yun. Mga practices, entertainment, behaviors that conflict with biblical morality. Seeking to live as holy people set apart for God. Sinet apart tayo eh. Dapat ayun yung hinahanap natin. Na inihiwalay natin yung sarili natin sa mundong to bilang anak ng Diyos. Saan daw? Sa mga entertainment. Pastor, masama po ba umatin ng concert? Anong klaseng concert? Kung mga music. Why not? Pero baka naman concert dyan na may mga live show. Sabi ko naman sa'yo eh. Bawal na bawal. Mga entertainment na masasama. Pag-uugali. Meron dyan, brother, gusto ko pala kumatin doon kasi may free ticket. Anong show yan? Yung comedy show? Kahit ano meron sa comedy show? Yung lagi siya nagpapatawa at nanlalait ng tao. Di ba may mga ganun? Minsan, sumasang-ayon pa nga tayo. Ang hilig-hilig ba ang lait? Sino ba dito komedyante mahilig ang lait? Ano? Sino sis? Uy, huwag tayo magbanggit ng pangalan ha. Di ba maraming komedyante tayo napapanood? Ang hilig-hilig bang lait? Ikaw naman, hindi mo mapigilan tumawa. Sumasang-ayon ka na pag tumatawa ka. Di ba, gawin mo nilait-lait, tapos tinawanan mo pa. Sumang-ayon ka na. Hindi niya sasaan pang ugali. Konting yun, nilait-lait na yung tao, tapos tatawanan mo. Nakakatawa eh. Oy, minsan sa isip nyo ganyan ha. Hindi ko naman sinasabing biglang magbabago yan. Unti-untiin natin mga kapatid. Huwag tayong sumangayon sa mga ganung masasamang gawain. Actually, ito sinasabi ko. Sa mga nanay, sa mga matatanda, talagang bilib na bilib ako. Totoo. Kasi ano sila eh. Ano yun? Yung parang bilib. Ano sila? May mga sinusunod silang gawi. Yung kadalasan kasi ngayon, tinatamaan na yung mga kabataan. Nauuso ngayon, mga K-pop. Totoo yun. Mga K-pop. Kung anong ginagawa ng K-pop, ginagawa na rin nila. Yung mga uso kahit napakapangit. Masyadong tinatamaan yung mga anak. Ngayon naman, dahil mahal na magulang yung anak, nakikigaya na rin. Eh yung anak sumasayaw sa TikTok. Ano yun? Mga ganun. Mas pasayaw eh. Kasi hawak mo. Okay mga kapatid. Nakita mo yung nanay, sumayaw na rin. Nako po mga kapatid. At nakatupis pa, no? Sa TikTok pa. Hindi ko sinasabing kung may mga part. Ang pagsayaw, buti ko exercise eh. Hindi masama, pastor. Hindi masama sumayaw. Exercise.
Dati mga elementary kami, ganun ang sayaw na. Di ba? May sounds pa yun. 2, 2. Ngayon, kakaiba na talaga. Di ba? Mga magulang, nasa atin po ang gabay sa ating mga anak. Sila talaga yung tinatamaan ngayon ng mga masasamang gawain. 1 Peter 1:15-16. Sabi dito, ngunit yamang banal ang sa inyo ay tumawag, ay nagpapakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat kayo'y mga pakabanal, sapagkat ako'y banal. Ano sinasabi ng Diyos? Maliwanag, no? Dapat tayo magpakabanal kasi yung tumawag sa atin, mga kapatid, yung pumili sa atin, banal yun. Nagre-reflect sa atin. Totoo yan, sa ating pamumuhay. Kung ano yung ginagawa mo sa buhay mo, ay yung paningin ng ibang tao. Kaya nga, minsan kawawa din yung pastor. Pag may ginawang mali yung member ng church, yung leader kagad yung tinatamaan. Kunyari, yung kapatiran nakipag-away. Meron yung time eh, nakipag-away. Nababalitaan kagad, ang tungo kagad doon sa pastor. Pastor, yung kapatiran mo, ganyan ba tinutugo mo? At nag-reflect din yun. No, sa tumawag sa iyo, sa lumikha sa iyo ng Diyos. Ganyan ka ba? Ganyan ba ang Diyos mo? Tinutugo ba sa iyo makipag-away? Tinutugo ba sa iyo manggulang? Nag-reflect sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen? James 4:4. James 4:4. Kayong mga nangangalunya, hindi ba ganyo nalalaman sa pagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man nga mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ito yung spiritual adulterers. Huwag daw tayo makipagkaibigan kanina sa sanlibutan. Kapag nakipagkaibigan daw tayo sa sanlibutan, tayo ay kaaway ng Diyos. Sabi dito. Ano-ano ba yung pakipagkaibigan sa sanlibutan? Number 1 dyan, mga kapatid, yung tradition. Sino ba dito nagse-celebrate pa ng mga tradition? Yung totoo, mga kapatid. Sino dito nagse-celebrate ng Valentine's Day? Sino dito nagse-celebrate ng Christmas? Maganda kung ginagawa nyo, taas kayo kamay, okay lang yun. Para may mga questions in answer. Christmas. Brother. Sino dito nagse-celebrate ng All Saints Day? May mga questions para makita natin, para malaman natin na hindi naman kasi minsan diyan nag-aaway-aaway yung PB kasi nakaraan, yung mga past years, may mga PB kasi ganun pa rin yung ginagawa. Kahit sobrang tagal na nila sa gawa. Naiintindihan naman kasi ang pagbabago hindi instant eh. Nakaugalian na kasi, tapos biglang babalikin. Pero, nasa ganun, itry natin na kumawala doon sa sistema ng mundo. Yung pakikipagkaibigan sa sanlibutan, itry natin kumawala. Totoo yan. Nung hindi pa kami baby, mga kapatid, lately lang din naman ako naging baby. Excited kami kapag dumarating na yung per months. Si sister ko, at saka yung mother ko, sila nangunguna para gumawa ng Christmas. Pero unti-unti naman namin na-overcome yun, na hindi na kami nagiging excited. Totoo no, nakaka-excite naman talaga. Nakaka-excite. Pakikipagkaibigan pala yun sa libutan. Bakit kanyo? Ang nag-ano nun, sa libutan ang nag-tradition nun .
Pero, mapalad at nawala naman siya. Ano pa yung mga excited? Dati, araw ng patay, excited din ako. Kasi gusto kong kumuha ng kandila. Once a year ko lang magagawa yung bilog ng kandila. Tapos doon pa kasi minsan nag-reunion eh, di ba? Nakaalalahanin yung mga namayapa mong kamag-anak. Kaya nakaka-excite mo siya. Pero totoo nun, pwede mo naman siya kalalahanin kahit hindi All Saints Day. Diba? Pintuhan to kasi nabubulok na. Bakit di mo kasi pinuntuhan ng January? Ng February, ng March? Bakit doon pa sa fiesta yun? Maraming ganon, mga practices na ganon, na tradition. Nawa, ipag-pray natin yung ating mga sarili, mga kapatid. At saka mag-aral tayo, bakit bawal? Bawal yung Christmas, bakit bawal? Eh sabi nga, sineselebrate doon. Kaagawan ni Jesus. Sigurado ba kayo, nung December 25 ay kaagawan ni Jesus? Bakit kayo nag-celebrate? Eh kasi ito po yung tuko ng magulang namin. Sino tuko sa magulang mo? Ayan kasi yung tuko ng lolo ko. Napasa-pasa lang pala. So bilang Kristiyano, kailangan natin mag-study. Ang sabi ng Biblia, study to show thyself approved unto God. Mag-study ka kasi para malaman mo yung mga tanong mo sa sarili mo. Kung tama ba yung ginagawa mo. Wala naman palang sinabi sa Biblia na i-celebrate yung pagkabuhay ni Kristo. So pagkabuhay panganak ni Kristo. Tumayo tayo sa mga ganun na pakikipagkaibigan sa mundo. Kasi pag ginawa pala natin yon, pakikipag-away sa Diyos yun. Next verse, Leviticus 20:26. Sabi dito, at kayo'y magpakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal. At kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Ito yung sinasabi ko kanina. Piling mo talaga, binukod ka ng Diyos. Parang napaka-special mo. Totoo yan. Ramdam na ramdam ko yan. Alam ko sa sarili niyo, ramdam na ramdam niyo yan. Napaka-special mo. Binukod ka ng Diyos. Pag naiisip kong gumawa ng mali, parang nagdadalawang isip ka. Sino dito gumagawa ng mali at nagdadalawang isip? No? Minsan nagdadalawang isip ka gawin yung bagay na yun. Kasi special ka mga kapatid. Binukod ka ng Diyos para maging banal. Minsan nga naisip ko, favorite ako ni Lord. Naisip niyo rin ba yun? Oo, totoo. Isipin niyo yun. Minsan favorite kayo ni Lord. Next, ito yung pinakaano natin. Last, ito yung separation as God responds to God. Basa tayo ulit sa 2 Corinthians 6:16. Sabi dito, yon. At ano pagkakaisa mayroon ng templo ng Diyos? Mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo yung templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At ako sa iyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Yung separation ng Diyos sa atin, hindi lang ito iniiwas tayo sa mga masasama. Kumbaga, siniseparate tayo ng Diyos kasi ino-honor natin na tayo'y anak ng Diyos, mga kapatid. Amen. Siniseparate tayo ng Diyos dahil may purpose sa atin ng Diyos. Hindi lang sa pag-iwas sa masama, kundi siniseparate tayo ng Diyos dahil meron sa ating purpose. May purpose para sa atin ng Diyos kung bakit tayo sineparate sa mundo. Sa kanyang layunin. 2 Corinthians 7:1. Sabi dito, kung bakit tayo sineparate ng Diyos sa mundong ito, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan
na laman ng Espiritu, napakasakdalin ang kabanalan na takot sa Diyos. Yung pala yung purpose natin, mga kapatid. Hindi lang pala pag-iwas sa masasama. Isineperate tayo upang maglinis daw tayo ng mga masasama. Sineperate pala tayo para maglinis. Kung may kaibigan kang masama ugali, linisin mo. Ayuhan mo. Parangalan mo. Sineperate pala tayo para sa ganung layunin, mga kapatid. Sa ganung paraan, mga kapatid, magiging mature tayo. Magiging mature tayo, totoo lang. Hindi lang tayo basta umiiwas sa masama. Hindi lang tayo nagpapakita ng pag-iwas sa kahila, kundi magpakita rin tayo ng kabutihan at Exodus 9:5 at saka 6. 19:5-6, sorry. Now, kaya't ngayon, kung tunay na iyong susundin, sabi dito, ang aking tinig at iingatan ang aking tipan ay magiging isang tanging kayamanan mga kayo sa akin. Nahigit sa lahat ng bayan sapagkat ako ang buong lupa ay akin. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na iyong sasalitaan sa mga anak ng Israel. Ito, no? Kaya mga kapatid, mag-start tayo mag-aral ng mabuti. Sineperate tayo para sa ganun paraan. Umattend tayo ng Bible study. Umattend tayo ng church meeting. Makinig tayo sa preaching. Sineperate pala tayo para sa ganun. Pansinin nyo, bakit yung iba wala dito sa church? Bakit yung iba, imbis na nakikinig, nagbibidyoke, nasa galaan? Kasi nga, sineperate tayo para sa mga ganitong pagkakataon. Imagine nyo, sa dami-dami ng tao, tayo nandito. Sineperate pala tayo para sa mga ganitong pagkakataon. Tinawag tayo, pinapakinggan, dapat pakinggan natin yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Para gumawa tayo ng mabuti. Alam niyo ba mga kapatid, kapag gumagawa tayo ng masama, ang pinapakinggan natin sino? Tignan niyo to sa James 1:13. Sabi sa James 1:13 mga kapatid, let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. No? Ang Diyos pala, hindi siya, tawag doon, Tagalog, nanunukso. So, kapag gumagawa ka pala ng masama, mga kapatid, ang nanunukso sa'yo, ang pinapakinggan mo, sino? Ang Diablo. Ang Diablo pala, pinapakinggan natin. So, dapat ang pakinggan natin ang Diyos. Maliwanag po, mga kapatid? Amen. O, alam ko po ay gutom na kayo. Sama rin lang po tayo. Ang sabi dito, pinahihintulutan tayo na makipamatok sa mga hindi kapananampalataya. Maliwanag po mga kapatid. Amen. Inihiwalay tayo ng Diyos sa worldly. Ito, sa mundong ito. Lalo-lalo na sa mga worldly idols and tradition. Ito pa yung mga pag-aaralan natin. Believers as the temple of God. Tayo ay templo ng Diyos, kaya huwag natin sirain, mga kapatid. At kapag tayo may problema, kanina ulit tayo, hihingi na tayo, mga kapatid. Mag-pray tayo at mag-hihingi tayo na tayo sa mga ating pastor, mga kapatid. Ito sinasabi ko sa inyo, sa inyo, practically sa kami. Yung katotohanan, totoo mga kapatid, sabihin ko sa inyo. Yung ginagawa ko ni Pastor hindi ko alam kung kaya ko yung ginagawa niya. Totoo yan. Kaya yung sinabi niyo kagabi, baka malapit na, Lord, wag po muna, sabi ko. Kasi hindi ko alam kung kaya ko yung ginagawa ni Pastor Hindi ko kaya. Masasabi ko kung hindi ko kaya. At kung mangyari man, nawa gabayan ako ng Diyos. Hindi ko kaya, lalo-lalo na
mas bata po ako sa inyo. Mas bata, no? Kasi kung mas yung Pastor Romel, nahihirapan po siya. Mas lalo po ako. Okay? Kaya, alam niyo, mapalad po tayo kahit may mga problema tayo pag hindi tayo Pastor Romel. Ng payo, nagpapayo pa rin siya ng tapat at totoo. Ako kasi yung experience ko, hindi ko alam kung kaya ko yung ginagawa niya eh. Nahihirap ako para sa akin. Yung paghayo niya, pagpunta doon, hindi ko pa kaya yun. Kasi may mga, inisip ko may mga ginagawa pa ako sa buhay. May mga inuuna rin po mga bagay-bagay. Napaka-blessed po ni Pastor Romel kasi 100% ginagamit po siya full. Pero minsan, nagsasabi po siya ng kalungkot. Totoo yan. Minsan malulungkot po ang pastor. Bakit kaya niyo malungkot ang pastor? Kapag ang kapatiran malungkot, may isang masasabihin siyang pastor. Totoo yan. Pastor, malungkot po ako, hindi namayari po sa akin, hindi maganda. Pero ang pastor po, pag nalungkot, sino po sasabihin? Si Lord lang yun. Pero minsan nakakalungkot kasi wala akong mailabas na ano eh. Kasi pag naglabas ang pastor ng kanyang hinain sa kapatiran, minsan nadi-discourage pa yung kapatiran. Ito yan. Nadi-discourage pa. Minsan na kahit sa pagbibenta ng product, discourage. Pastor, bakit naman kami benta ako ng benta? Di ba? Actually, paghingi ng tulong lang naman. Totoo. Ang pastor po, kaya sabi ko hindi ko kaya ginagawa niya. Nakakapagod din po, yung physical, no? Napakadaming Bible study ni Pastor Romel. Ako nga, wala pa pong Bible study. Google Meet lang. Google Meet pala, hindi. Hindi ko pa kaya. Pinag-pray ko na lang, Lord, i-ready mo na lang din po. Kasi, ang hirap po ng ginagawa niya, nawa. Kung hindi niya po kayo ready, or mas mauna pa po kay Pastor Romel, yun lang po ang palooban niya. Hindi ka nag-ready, kaya yan. Sige, una ka na lang dito. Teka, Lord, wag po muna. Kasi may maliit pa po eh. So pa po makita yung maliit. Minsan naman yung bigat ng responsibilidad. Minsan ang bigat ng responsibilidad ng dinadala ni Pastor eh. Ito, mabigat ang responsibilidad niya. Minsan makikita mo siya, ang saya-saya din sa pulpito, sa preaching niya. Ang saya-saya pa may mabigat na problema. Lalo na last year. Napansin niyo ba pumayat? Ako, ang bigat pala ng problema. Sabi ko nga, Pastor, bakit hindi mo lang sana sinabi? Sinalo mo po na lahat. Tatatlong buwan nga, sinalo niya lahat ng problema, kaya pala namayaya. Sabi ko, Pastor, ngayon mo lang sana sinabi. Kasi kung sinabi niya sa akin noon yun, alam niya kasi magagalit ako. Totoo magagalit ako. Kaya hindi niya sinabi. Hindi mainitin pa naman ang ulo ko. Joke lang. Joke lang po. Minsan, yung pressure din sa paglilingkod. No, pressure po si Pastor. Kasi may mga kapatiran na lumalapit na gusto siya ang mag-preach. Pressure siya. Ayaw ko niya kay Brother Melvin mag-preach kasi parang tinatamaan lagi ako eh. Diba? Ayaw ko dyan, parang naman mag-preach siya, parang sinusugatan kami lagi eh. Parang direct to the point eh. Walang hinto yung bibig eh. So, nakaka-pressure. May mga ganun instances sa church eh. No? Ayoko, Pastor, kasi Pastor, pag ikaw nag-preach, parang dinadaan mo pa minsan sa sayaw eh, sa enjoyment eh. May mga ganun. Pag si Brother Melvin, nahihiwa po kami, parang walang painin bunga. Ay, mga ganun. Ganun din, meron din, may mga nag-pressure din siya kasi minsan ipapatawag din siya sa ibang kapatiran kung siya mag-preach. Nag-pressure siya sa paglilingkod, yung bigat ng responsibilidad na dapat gising ka sa umaga na dapat ipapahinga ng katawan mo. Eh teka, may schedule ng Bible study. Kapag hindi ko ito nagawa, mapapahiya ako sa kapatiran. May pressure siya na dapat kailangan niya ipahinga. Yung panghuli, kaya ako sinasabing hindi ko kaya yung ginagawa niya. Yung emosyonal ng pastor. May emosyonal din po ang ating pastor. Si Pastor Romel. Kaya, buti nga wala siya ngayon dito eh. Kaya sinasabi ko ngayon sa inyo. Kasi nabanggit din kahapon, kung nakinig kayo, nabanggit din naman ni Elder Benny yung
paggalang sa pastor. Buti nga wala si Pastor Mel dito, Pastor. May emotional din po ating pastor. Minsan, pag nag-usap kami, may emotional din siya sinasabi na nasasaktan din po siya. Ang payo ko sa kanya, pray lang po, ipag-pray natin. Kung sino man po yung nakakasakit sa damdamin mo, ipag-pray na lang natin. Kasi tao pa rin naman po. Matao pa rin tayo, minsan nakakasakit tayo, minsan tayo yung nasasaktan. Okay? Pero sa kabila ng lahat ng yan, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, pag humingi tayo ng pastor, ng payo sa pastor, 100% magpapayo po yung ating pastor na kung ano yung ikabubuti natin. Hindi, kung may hindi available ang ating pastor comment, pwede kayo tumakit sa atin, sa akin. Pwede kayong humingi ng payo. At papayuhan ko kayo na masasaktan kayo, pero pagagalingin kayo. Totoo yan. Minsan kasi pag nagpayo ko, masasaktan ka. Pero sabi yung susundin mo. Pero pag sinunod mo, sigurado 100% gaganin mo. Okay? Yun lamang po mga kapatid. Alam ko, gutom na po kayo. Tapos na po yung pagkain spiritual. Ngayon, nag-aantay naman po ang pagkain physical. Yun lamang po mga kapatid. Salamat po sa ang leaders mo persuasive tsaka protein. Depende sa military, gano'n. Isang mahigpit tsaka isang hindi kasi pwede. Sa negotiation, gano'n. Kailangan may hardliner, may softliner. Sa parenting, ganun din. Siyempre, ano, pagpunta sa mabait na magun, pagka-stricto ka, mailap sa'yo. Like, maingat. Sa kapatid kayo. Ano po pala? Song number 27 po pala. 27. 27. Ganun po. Sing the wondrous love of Jesus. Ready, church? Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, we'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all sing Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the skies. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the source of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get
rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Next po natin, song number 21. Number 21. Yeah. Standing on the promises of Christ, my King. Ready, church? Okay. Standing on the promises of Christ, my King. Through eternal ages, let us praise and scream. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the holy souls of God and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally with love's strong cord. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fall. Listening every morning to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Bago po tayo mag-closing prayer, announcement po muna. So, sa March 29, yung ating Thanksgiving. Next week. Next Sunday na po, 8 a.m. to 5 p.m. sa Marias ba? Resort sa Baltas. Tres Cruces. Campo. Tres Cruces. Yung last year, dun din tayo, di ba? Sino dito nakatin last year? Yo. So, lahat po inaatayahan Sa Baguio. Okay? Meron po tayong sasakyan. Jeep. Amen. Provide ni Sister Margie, Sister Janice at Sister Perla. So, tatlong jeep po yun. Invite kayo ng gustong sumama. Minsan lang po ito sa isang taon ng ating next year. Maaaring next year, ang ilan sa atin ay magkita-kita. I-boost natin yung pinaka-the best natin. Amen. Totoo yan. Sinasabi ko lagi, pag ako nag-preach, no, baka sa susunod na araw, isa sa atin ang mawala. Ito mga ganitong pagkakataon, i-boost natin yung pinaka-the best natin. Atin po tayo, maaga po tayo nandun, 8 a.m. po, dapat nandun na tayo na. Or mga 7:30 na pwede na ba pumasok? Pwede na pumasok ng tao. Doon tayo makapag-almusal, 7, pwede na. makapag-kape, makapag-fellowship sa mga ibang kapatiran. Kasi
May ibang kapatiran, dadalo po. So, makikita natin yung mga kapatiran. Yung ibang kapatiran, kilalanin natin mga kapatid. Pag ganun Thanksgiving, minsan ang nangyayari, sama-sama rin yung grupo-grupo rin yung mga Cavite, Muntinlupa. Kilalanin naman natin sila. Ako personally speaking, yung iba nga, di ko rin kilala. Hindi rin naman ako kilala. Nagugulat niya iba, pastor pala ako. Hindi rin nila ako kilala. Kasi kasalanan ko, hindi rin naman ako nakikipagkilala. Tagal-tagal na nakikita. Sa totoo lang, tagal na nila ako nakikita. Hindi nila kilala ang pangalan ko. Hanggang ganun lang, brother, sister. Pero hindi naman kilala. Ito, no? Assign food by family. Yun. Nailis, sister na. Nailista na ba? O hindi na kailangan maglista? Nalista na, meron. Nakalista na. Ito ba yun? Yan. Hindi, okay na yung sis, kung nalista mo na, no? Sister, nakalista na. So, hindi na natin sasabihin kung ano yun. Pero at least alam nyo sa sarili nyo, kung ano yung dadalhin nyo, ulam. Dessert. Kanin, kailangan ng kanin. Kasi maraming malakas sa kanin. Isa na lang magluluto ng kanin, malaki. Gagawin ako, Bet. Kung wala ba yung gano'ng kalaki ba yung rice cooker, sis? 45 drops. Sa tingin mo, kasya o ulam? Pwede rin magdala. Ulam. Pwede ka na magdala na. Hindi. Pwede ka magdala ng mga timbang kanin. Joke lang. Yung sakto lang. Kaya lang, pinadaan-ilis ko na yung mga kalde. Sorry. Yan. Daming kanin natitira lagi. Kay Sister Perla at Nanay Nita, adobo. Dessert. Kung may kanin, sige. Beef. Kung wala, baka may iba meron. Kung maganda mayroon. Mas magandang sobra po. No?